Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. This is Shell Spike. For today's vlog, pag-usapan natin kung ano yung mga dapat gawin ng mga partner nyo pagdating dito sa Finland. But before kami mag-start, mag-disclaimer muna kami, no? So lahat ng sasabihin namin ay based sa aming experience. Kung ano yung mga pinagdaanan namin, kung ano yung process namin nung pagdating ni Spike dito sa Finland. At meron kaming mga advice na mabibigay sa inyo para maging smooth yung pag-process ninyo ng mga kailangang i-process pagdating dito sa Finland. So first, of course, pagdating dito sa Finland, yung pinaka-unang gagawin talaga ay ang pagkuha ng Henkilötunnus. Kasi usually, pag family ties, walang Henkilötunnus or yung social security number. Kaya pagdating dito, yun yung una nyong i-process. So ang ginawa ko, nung na-approve yung visa ni Spike, nasa Pilipinas pa lang siya, nag-book na ako ng appointment sa DVB. Na mag-book kayo ng appointment sa DVB, yung pinakamalapit na DVB sa area nyo. So yun ang ginawa ko nung na-approve yung visa niya ng January 29. I-estimate nyo yung dating niya dito sa Finland. So kami nag-estimate kami ng mga 1 month, at least 1 month. Nung nakabook na after? Nung nakabook na kami ng ticket niya ng February 22, pagka February 23, kumuha na ako ng appointment sa DVB. So, dumating siya ng February 22, kinaumagahan pumunta na kami ng DVB. Kinabukasan. Kasi minsan, pag-antayin natin na darating sila dito, baka wala kayong makuha agad na, slot para sa pagkuha ng Henkilötunnus nila. Yun. Ang process kasi ng pagkuha ng Henkilötunnus ay it takes 11 to 13 weeks. So, matatagalan kayo. Ibig sabihin, kailangan nyo muna kasi antayin yung Henkilötunnus nila bago kayo makaprocess lahat-lahat like mga bank account, kela, police ID, mga ganyan, yung Henkilökortti. So, kasi kailangan yung talagang agad-agad dapat maka-apply na sila ng social security number nila dito sa Finland. Oh, kasi ganun siya ka-importante kasi ano siya, naka-integrate lahat ng information mo dun sa personal identity number mo or Henkilötunnus. So, yun. Yung estimated time frame is 11 to 13 weeks. Pero it's a case-to-case basis naman. Especially kung may trabaho ka na dito, pagdating mo, mas mabilis yung pag-process o kaya magka-aral ka na pagdating mo agad. So, mga ganun, may mga ganun na mga ganun na mga case. Kasi tatanungin ka naman dun kung magko-work ka na ba, o mag-aaral ka na ba? So, ganun. Pero kung ano lang naman, for the purpose of magkaroon ka lang muna ng personal identity number at wala ka namang ganung mga gagawin pa, yun yung estimated time frame nila, 11 to 13 weeks. After namin pumunta ng DVB, pagka kinabukasan, pumunta na kami ng TE office, TE Palvilut. Para mag-register as a job seeker. Sa Palvilut naman, hindi naman needed yung Henkilötunnus pa kasi magre-register ka lang as a job seeker doon. So yun ang tutulong sila para maghanap para sa iyo para maghanap ng trabaho. After mong makapunta ng TE, mag-aantay ka ng tawag galing sa kanila. Someone na magiging advisor mo. So, sila yung mag-a-assist sa'yo, mag-guide sa'yo kung paano ka mag-integrate dito sa Finland. Sa kasi, pag re-register kasi sa TE, dun din magbe-base sila sa period na babayaran sa unemployment benefits kung sakaling mag-qualify ka. So, pag naka-receive na kayo ng tawag, magkakaroon ng interview. I-interviewin ka ng advisor mo kung ano yung mga educational background mo, kailan ka last nagtrabaho sa Pilipinas, kung ano yung trabaho mo doon, ilang years kang nagtrabaho, kung ano yung gusto mong mangyari dito sa Finland, gusto mo bang mag-aral ng language, gusto bang magtrabaho agad, ganun yung interview. Kung baga gagawa kayo ng plan, ng mga plano mo kung anong gagawin mo dito sa Finland.
At saka dun din i-base din nila dun sa skill set mo at yung dun sa educational background or professional skills mo. Kung ano yung mga work na pwede mong applyan o mga opportunity na open para sa'yo. Tsaka doon din, meron din kayong kailangan i-comply. Kasi nga, as a job seeker, may mga responsibility kayo. So, pag-uusapan nyo rin yun doon kapag kinausap na kayo ng advisor. So, sa case ko kasi, ni-require ako na mag-submit at least 2 job application per month. Yun. Tapos, kasi titingnan din nila yung, natapos mo, may vocational course ka bang na-accomplish, at saka kung ano yung pinaka-recent mo na job. Ang napansin ko kasi pag mas recent yung job mo, mas parang konti lang yung nire-require na job application sa'yo. Pero kung nangyari, nag-lapse ka ng, ng job mo for I think a year or over 6 months, ganun, mas maraming job application yung nire-require nila. Pero nakadepende pa rin yun sa advisor mo kung ilang job application yung i-require nilang isubmit mo every month. And may mga deadline yun kung kailan mo siya dapat masubmit. Yun. Kasi yung mga compliance kasi malaki din yung impact niya sa pag-qualify mo sa unemployment benefit. Yun. And kasi yung yung TAE yung mag-endorse ng statement sa KELA for the unemployment benefit ng mga job seeker. Di ba magkakaroon pa ng assessment exam? Yun. Tsaka kunyari, pag sinabi nyo kasing gusto nyong mag-integrate sa language training, gusto nyo mag-aral. So, yun, ibibigyan ka nila ng schedule for language assessment test. So, yun, pag yun sa language assessment test, yun na i-gauge yung level ng language proficiency mo. So, kung saan ka nababagay. Meron ding impact din yung educational background mo. Sa case ko kasi, ang pinili ko kasi slow pace lang. Kasi hindi pa ako ganun confident sa English ko. Sobrang basic lang yung alam ko. So gusto ko magsimula sa pinaka basic talaga. Yung kaya ko lang makakaya ko lang, ganun, kumbaga ganun. So yun, pag tiningnan kasi ng teacher yung exam result, assessment result, sabi niya medyo mataas naman daw yung result ng grades ko. Tapos ang educational background ay mataas din. So kasi pag nasa college level ka or college graduate ka, mataas na educational level mo, parang hindi ka daw bagay dun. So sa slow pace. So yan, nilagay ako sa medium pace. So, parang yun yung standard nila, yung medium pace. Pero kung medyo advanced na yung learning mo sa Finnish, may option kang mag-fast pace. Yung mangyayari pag pumunta kayo ng TAE, may mga integration plan na mangyayari. And then, after nyan, pwede na kayong pumunta ng KELA. Ang pag-apply sa KELA, okay lang kahit wala kayong hinkilutundos, pwede nyong i-follow up na lang. So, nag-apply na kami ng KELA. Smooth lang din yung pag-apply namin ng KELA ni Spike. Ang naging problema lang namin, nung nag-apply kami ng KELA niya, in-apply namin at the same time yung unemployment benefit, which is mali talaga namin. Kaya, yun yung titignan nyo. Kasi ang pag-apply ng unemployment benefit, mag-aantay kasi sila ng statement from TAE kung nag-integrate ka ba sa kanila. Mag-aantay sila ng statement bago sila makapag-release ng decision para sa unemployment benefit nila. So, in-apply namin yon, and then, ang naging result is na-reject siya ng KELA. Tapos, may binigay sa amin na waiting time. So, pumunta kami doon as early as March.
Tapos, ang decision lumabas after 20 days at least. And then, na-reject siya ng una. Kaya medyo naging hopeless kami. Parang nawalan kami ng pag-asa. Parang ngayon, actually ngayon ko lang din narinig na laman na pwede ka palang ma-reject ng KELA. Tapos yun, may binigay silang waiting time kung kailan kami pwedeng mag-apply ulit. So ano yung naging decision ng KELA noon? Bakit ka na-reject? Sa KELA kasi, may hinihingi na sila ngayon na parang yung proof ng educational attainment mo. Ganun. Kasi sa TE, hindi naman ako hiningan nun. Bali nag-register lang ako online. At wala namang hiningi sa akin na ganyan. So, doon kasi sa form ng KELA, may mga fill upan ka doon. Tapos, may mga kumbaga, i-disclose ka kung if you completed college degree or vocational course, mga ganun. Tapos, kasi wala naman akong vocational course or hindi naman ako college grade. Hindi nga ako nakapagtapos ngayon ng college. Ngayon nga, kasi nakalagay din completed ang degree. So, no. So, yun, ang naging decision is rejected. Kasi daw, dahil sa reason na yun, mayroon silang waiting time na 26 weeks. Matagal. So, yun siya. So, meron namang option dun na pwede kang mag-appeal ng decision or hihintayin mo yung yung specific date na pwede kang mag-reapply ulit. So, yun. Ang nangyari kasi, hinintay namin yung date na pwede kaming mag-reapply. Hindi na kami nag-appeal kasi ang sabi kasi in-advise din ng mga kakilala namin na matagal daw yung process ng mag-appeal ng decision. And the same thing din naman, may mga hihingin din sila para din naman ma-justify mo yung pag-appeal mo ng decision. So, kaya hintay na lang namin. Yung pagtingin ko kasi, yung nag-reapply kasi ako, meron na silang, kumbaga, may reason na doon na nakalagay. Kung ano yung, bali parang, ang nangyari din kasi, parang nag-reapply ako, tapos meron na naman silang hinihingi. Same, din siya, same reason din siya nung na-reject ako, nung una. So, parang nakakalito. So ang ginawa ko, in-upload ko yung, nag-provide ako ng attachment, kasi hiningi nila yun ng, ng TOR ko, yung CAV ng TOR. Meron kasi, buti na lang dala ko yung TOR ko at nakaka-CAV siya. So, in-attach ko yun. Yung mga COE ko, in-attach ko rin yun. Tsaka, kasi nagkaroon din ako ng part-time job dito, less than 2 weeks lang naman yun. In-attach ko din yung contract, pati yung COE ko nun. Kasi may part doon na parang, may din sila ng parang proof of salary or something. Certificate or ganun. So, in-attach ko na lang lahat yun para mas kasigurado. So, nung lumabas yung decision na na-approve na siya. Na-approve na siya. Ang reason ng approval doon kasi naka-provide ako ng yung sa TOR ko. Yung sa college TOR ko. So, yun ang reason ng bakit nila dininay. So, yun ang ko na i-ready nyo yung kung may mga transcript of records kayo, diploma kayo, i-prepare nyo na bago kayong pumunta dito. Kasi magiging parang problema siya pag hindi nyo siya nadala. To sum up sa lahat ng sinabi namin about sa KELA, so apply lang muna kayo ng KELA card, saka na kayo mag-apply ng unemployment benefit pagka meron kumbaga naka-integrate na kayo doon sa TE, kasi kailangan mo nang antayin ng KELA yung statement from TE. So, ganun yung dapat nyong gawin. KELA card lang muna. Saka na yung unemployment benefit. Huwag muna tayo masyadong excited. Charis! Tapos, after ng KELA, pwede na kayong kumuha ng Henkilo Korte ninyo sa Polisi Asima. Pwede kayong magpabook ng appointment sa pinakamalapit na Polisi Asima sa area ninyo. Pwede kayong mag-walk-in. Pero kami, nag-walk-in lang kami sa Tikurila.
So, kailangan yung pumunta ng maaga pag magwa-walk-in kayo. Advice din namin kung mag-open na kayo ng bank account. Hintayin nyo muna yung Hinkelkorte nyo o yung policy ID nyo. Kasi mas mabilis yung process pag nag-open kayo ng bank account through Hinkelkorte. Pwede naman mag-open through passport, pero sa case kasi namin, yung sa Spunky kami, matagal yung waiting period pag through passport. Pag Hinkelkorte naman, through Hinkelkorte naman, pwede na siya kahit na 1-day process yung pag-open ng bank account. Para din ma-open yung full feature ng mobile banking. Yun naman, driver's license, yun. Kung may mga driver's license kayo, pwede yung ipa-convert siya dito sa Finland. Yun. Mas convenient kasi pag may driver's license sa Pinas kasi merong exchange of foreign license dito sa Finland na pwede nang maging Finnish driver's license yung Pinas driver's license nyo. Anyway, may vlog ako kung paano magpa-convert ng driver's license dito sa Finland. So yun guys, so para masummarize natin lahat-lahat, pagdating Henkilötunnus, pag may Henkilötunnus na, pwede na mag-apply ng Henkilökorte, pwede na mag-apply ng bank account, pwede na kumuha ng Kela card. So, before ang unemployment benefit, mag-apply sa Kela card, antayin mo ng statement from TE. So, pagdating din, kailangan pumunta ng TE, ganyan, para maka-start ng maka-integrate ang mga partner ninyo dito sa Finland. So, yun lang guys. Kung umabot man kayo sa part na to ng video, active ako sa TikTok. Pwede nyo akong i-follow sa TikTok. Ito yung aking TikTok account. Lagi akong nagpo-post dyan. So, thank you and see you on our next vlog. Bye!